Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's 1:29 and 1:30 a.m. Tuesday, of course. Kanina, no, Monday, parang ika-4th day na ng wake ni Manay Lolit Solis. And of course, nakita nyo naman, sunod-sunod from July 4, 5, 6, hanggang ngayon July 7. Kanina July 7, talagang dagsa ang pagdating ng mga ng mga artista, of course, ng mga politician, yung mga ganon. So, ngayong araw na to medyo maaga kaming nakapunta. So kasi meron akong pinanggalingang event. So after that nag-decide yung mga taga-speed or yung grupo ng mga society of entertainment editors na dumiretso na. So nakita nyo naman mga aga pa to. Nandiyan si Alfred Vargas, of course, si Lito Pimentel. Medyo konti pa lang yung tao kasi mga bandang 3 mga 3 p.m. So grabe no, from 3 p.m. hanggang madaling araw kami talaga o hanggang 12 kami halos. But anyway, for the love of Manay Lolit Solis, kasi syempre talagang love na love naman namin talaga si Tita Lolit kasi syempre napakarami niyang nagawa for hindi lang para sa akin kundi sa napakaraming reporter. So ayan, of course is Nisi, ayun yung anak ni Manay Lolit. So, of course, si Alfred na talent niya. So, ito lang yung mga kinunan ko rin. Napakaraming bulaklak, to be honest, no? Talagang outpouring, talagang overflowing yung mga flowers sa loob, siksikan na to think na yung 7th floor nung Eternitas dyan. So, parang two function room na yung na-occupy niyan. Tapos, punong-puno ng bulaklak. Tapos, yung iba nasa labas na, napakarami. Of course, lahat ng mga natin meron, like from President Bongbong Marcos, kahit kay VP Sara, Vice President Sara, and the mga senator. Sa senator pa lang napakarami na, sa mga congressman pa, lalo na sa mga artista pa. Of course, ayan, bukod kay Alfred, the other day nakita rin, nagpunta doon sila, of course, sila Senator Jingo Estrada, Senator Grace po, at marami pang iba. So, eto talaga yung yung makikita nyo sa, pagpupunta kayo dun sa 7th floor, yan. Yan, ganyan ang itsura niyan. So, eto, medyo latter part na ito, nauna ko lang i-upload. But of course, si Arlene Bautista, at yan, at syempre si anak ni Kuya Germs, alam naman natin na in a relationship sila. So yan, si Sneezy yan, ang real name niya ay Angel Liza. Na-interview ko siya, sa mga susunod na araw ko na lang i-upload kasi medyo mahaba, yung parang 2 to 3 parts yun eh. So, doon makikikwento niya talaga kung ano talaga yung nangyari sa kanila, kung bakit sila magkapatid, si Sloopy, and ayun nga, si Sneezy ay sa Amerika sila nakatira. And of course, at bakit, kung sino ba talaga ang tatay din nila. So, ayun, marami yung panoorin, abangan nyo na lang yung kwento. Of course, si Katunying at ang asawa niya, medyo, nung gabi, dumating din. Ito sa part na ito, so, ayan, si Katunying, si OG Diaz, si Mark Heras yung nasa side. Nakita niyo naman siguro yung vlog ko about Mark Heras na dumalaw, no? At yung interview rin namin. So, alam niyo, to be honest, ang ganda ng itsura ni Mark ngayon. Maganda yung mukha niya, maganda yung skin niya, maayos. Tsaka, eto sa part na to, kasi alam naman natin na close casket nga si Manay Lolit. So talagang nakasarado siya at request niya yun eh. Sinabi niya yun talaga na ganon. And actually napakaraming request si Manay Lolit na hindi nga natupad din. Like itong mga wake, yung burol na ganyan, medyo hindi niya yun gusto. Ang gusto lang niya, sinabi niya, yun nga, pag namatay siya, dapat diretso na cremation, papakremate niya siya. Tapos saglit lang yon. But dahil nga, ang dalawa niyang anak ay nasa Amerika, so, hinintay pa syempre bumalik. So, nauna na nga si Sneezy, and then, yung isa pa, si Sloopy, kaninang, ang sabi, 11 p.m., ngayon, ng Monday darating, pero hindi na namin naabutan. Of course, almost every day naman, araw-araw talaga, nandyan si Christopher De Leon, isa sa mga alaga ni Tita Lolit, o Manay Lolit. Of course, laging kasama si Sandy Andolong. And of course, lagi si Senator Bong Revilla, Lani Mercado. Karamihan talaga ng mga artist ni Manay Lolit, nandyan araw-araw. Like, halimbawa sila Paolo Contis, Benji Paras, yun, kanina si Glidel din nandyan. So, talagang
ginagawa nila talaga yung parang ano sila, yung sa bagay kasi nanay naman ang turing nila kay Manay Lolit Solis. So alam niyo yon, yung araw-araw pupunta, para alternate din sila, minsan or lagi nagsasama-sama sila. Kaya kaninang Monday, nandun din sila Paolo nga nakita ko rin. I'm sure ngayong Tuesday ng gabi ang last, maiko-consider na last night or parang sinatawag ng big night. So ayan nga si Mark Harris, of course, kasama si Sneezy kasi 'di ba? Ngayong Tuesday kasi i-cremate siya and then pero ibabalik din siya dito for parang last night. And then Wednesday morning, as in 7 or 8 a.m., dadali na siya sa I think sa bandang Novaliches, dun siya. So, ganun yung magiging mangyayari. Kaya by tomorrow, na siya, nandun na yung urn niya, ganun na. But for now, kanina nga alam nyo, maraming nag-request na i-open. May mga nag-request, of course, yan sila Katunying, na i-open yung mga first time nga nagpunta. Gusto nila makita for the last time. So, in-open. So, nakita ni Mark Harris, nakita nila Katunying. Pero, of course, pinagbawal na yung video noon. Hindi pwedeng i-video. Yun naman ang pakiusap niya, na talagang hindi. Kasi nga sabi ni Manay Lolit, ayaw niya ng mga viewing sana. Kaya lang nga, sometimes ganun talaga hindi may iwasan kasi may mga magde-decide. So, yun na lang siguro, yung takpan na lang yung casket. But anyways, ayan sila Melissa Mendez. Alam mo, lahat ng mga dumarating, lahat ng mga malalaking artista, maliit man artista, nakasama ni Manay Lolit, ang dami nilang kwento. Meron silang mga iba't ibang kwento tungkol kay Manay Lolit. So, ayan, katulad niyan si Miss Wilma Galvante ng GMA7 for the longest time din na nakasama ni diba, ni Manay Lolit. Nun, maganda rin ang naging bahagi ni Miss Wilma Galvante kay Manay Lolit. Remember yung Metro Manila Film Festival. So, pero binigyan siya ng talk show, yung Star Talk nga. Yung mga ganong tipo. So, marami talaga. Ito, of course, nagkaroon ng mass kanina. Ang parang tinawag tong speed night ito yung gabi namin. So, mga editors o mga porters, so ayan si Direk Chito, so nagpa-mass. Of course, ayun nakita niyo si Glidel Mercado, nakita niyo si Gorgie Rula. So ito yung mass after ng misa ito, part ng misa ito. So anyways, napakaganda ng medyo masayahin yung pare, maganda yung kanyang mga kwento yung tungkol sa ganyan. So, medyo masaya yung naging mass na yon, of course. Si Manay Lolit naman, sinabi naman niya, ayaw niya ng mga yung mga eulogy, yung mga drama, ayaw niya ng mga ganon. Mas gusto niya yung ganyan lang, na okay lang. So, at matutupad naman nga ito yung closed casket, pero yun nga marami rin hindi natupad. Pero syempre, wala nandun na talaga. So, ang pinakaano talaga sinabi kanina ay magtulong-tulong na magdasal for Manay Lolit Solis. Kasi syempre sabi ng pare, meron din kung may mga bagay na nagawa si Manay Lolit, for example, kung may mga kasalanan siya, malaking bagay nga naman na magdasal ang maraming tao para sa kanya, para yoon. So, ayun, of course, nakita niyo si OG Diaz. Alam mo, napakalaki, ang daming kwento. Abangan niyo yung kwento ng anak niya, si Sneezy. Talagang detalyado doon kung bakit sila sa Amerika nakatira, kung ano ba talaga ang pangalan nila at apelyido nila, at higit sa lahat, kung sino ba talaga ang tatay nila o naging asawa ni Manay Lolit Solis. Mga topic yan na hindi talaga napag-uusapan So anyways, ayun, nakwento niyan. Abangan nyo na lang, medyo late na kasi. And so, of course, si Polo Ravales and yung wife niya na may restaurant. I remember nga, ayun, kayong nanay ni Pauline Luna yon. Kasi nga, si Polo, meron siyang restaurant, tapos nakapunta pa doon si Manay Lolit Solis, nakakain pa siya doon, kaya ayan, memorable din sa kanya. Napakaraming artista talaga, ganun talaga, napakaraming artista pinagdaanan, naka-experience na kung ano man kay Manay Lolit, katulad nga yung mga kwento nila, Regine Velasquez, Ogie El Cacid, of course. Yan, nakita kanina ngayong araw na to. Of course, Josh Padilla na nandyan. Si Ogie at si Regine, kumanta sila. Si Jasha, medyo hindi na siya nakakanta. Dahil medyo busy rin sila ngayon sa taping nung para sa ASAP. So, again, ulitin ko,
napakaraming flowers. Talagang ang gaganda ng mga bulaklak. So, sabi nga nung sana hindi na talaga nag sa mga bulaklak kasi sobrang dami. Ayan si Joshua Padilla, medyo ka-face mask siya. Of course, si Regine, si Augie Alcacid, ayun si Gorgie yung nandun. So, ito medyo paalis na paalis na sila. At yan, nagpapapicture na lang, etc. Dahil magkasama rin pala sila sa taping at parang na-pull out lang sila just for Manay Lolit. But anyways, ayan, ito, naririnig namin somehow yung iba nilang mga prayers o yung mga kinikwento. Pag, di ba ganyan, may bumubuka yung mga bibig nila, may mga sinasabi sila na yung iba naman, naririnig din namin. So, pero alam nyo, ayun, ang dami-daming mga ganda nilang kwento, maganda experience nila with Manay Lolit Solis. Hindi naman sila pupunta dyan kung walang ganun. Kaya nga, sinasabi nga ng marami na akala mo lang ganun, maraming ganito, maraming ganyan siya. Pero sa katotohanan, ang dami-dami niyang kaibigan, ang daming nagmamahal sa kanya, of course. Ayan. So, anyways, so again, ang last night ay itong Tuesday. By Wednesday morning, dadali na siya dun sa may yung urn niya idadali na. So, yun na, tapos na. Si Sneezy nga ay after 40 days pa siya babalik ng Amerika. So, parang ganun lang yung mga kwento. So, sabi ngayon, hindi pa masyadong sabi nga ni Sneezy mukhang, kaya lang naman siya bumabalik ng Pilipinas dahil kay Manay Lolit. Kanina rin si Mel ay nando. Si Mel yung laging kasama ni Manay Lolit. So, medyo pa siya, wala pa siya sa Wisha, pero nakakabiruan ko rin yon. Kaya lang, syempre, hindi pa yan talaga masyadong nararamdaman. Lalo na pag yung bahay nila, kasi ang kasama sa bahay. So, doon yun na siguro mararamdaman. Pag unti-unti, ay inaayos na yung mga gamit. Yung mga, alam nyo naman si Manay Lolit, napakaraming gamit. Anyways, ayun na nga, parang ang aso na lang pala ni Manay Lolit ay parang 9. Ganun na lang yung mga dogs. Pero ang dami pa rin, di ba? So, nawala na si Chokyok, yung pinaka-favorite. Pero dati talaga, 40 plus yung aso niya. So, ngayon, nawala rin. Iba, matatanda na rin kasi. Pero sabi nga mukhang, karamihan ng asong natira, matatanda na rin. So, lalo siguro lang malaramdaman, baka malulungkot sila. Pag nararamdaman lang, di na nila nakikita si Manay Lolit dun sa bahay. Kasi syempre, laging kasama, di ba? Ayun. So, ako ramdam ko ang pagmamahal ng showbiz kay Manay Lolit. At ito ngang Tuesday night, mamayang gabi, ang GMA7, parang GMA7 night. So, mas maraming executives ng GMA, mas maraming artista ng GMA, mga Kapuso Stars, ang darating. So, for sure, medyo maghihigpit din yan sa part na yan na para at least yung ma-avoid kasi ang dami ring mga gate crashers talaga, nagpupunta na rin talaga sila. So, ayan na muna for now ang aking kwento.